po siya depende sa tanong at depende sa interpretasyon. Katulad po ng survey na ginagawa ng SWS, sinasabi nga po namin ay hindi inilalabas ng SWS yung sample question nila na ginamit doon sa survey na nangunguna si Erwin Tulfo. Ang usual po kasi na ginagamit na tanong sa mga survey ay kung ngayon isasagawa ang halalan sa pagkasenador, sino ang iyong iboboto? Yun po ang usual na tinatanong. At sinasabi yan ng reporter kapag siya po ay nagre-report about dun sa survey. However, this time po, never na nag-mention ang sino mang reporter kung ano po ang sample question. Hi po, Wendy, Ma'am Wendy. Walang sinasabi doon. Kaya ang theory namin, hindi yun ang Ang theory ko is hindi po yun ang talagang tanong na ginamit. Malamang po ang ginamit na tanong po nila ay ganito. Sino-sino yung mga kilalang tao na tatakbo para sa midterm election ngayong 2025? Yan po exactly ang teorya ko about the question, sample question na ginamit nila doon sa survey. So, i-interpret po nila. Sa interpretation nila at pagdating doon sa mainstream media at dito sa SOCMED media, sa SOCMED at kapag nakita nyo nakapost, ang unang perception po kaagad po ninyo ay iyaan na yung preference ng mga voters. Yun yung gusto nilang iboto sa 2025. Kaya, hindi sinasabi na ng mga reporter kung ano yung sample questions. Kasi pag sinabi nila yung sample questions, syempre hindi na natin paniniwalaan. Kasi ang tanong pala dyan, sino yung mga kilalang tao eh. Ganun po nila minamanggel yun. Kumbaga walang sinasabi ang SWS na yan yung mga voters preference for the 2025 midterm election. Wala silang sinasabi na ganun. Basta pinapakita lang nila yung number 1, number 2, number 3, number 4, hanggang number 12 or 15. Pero never nilang dinidisclose ano yung tanong na ginamit. Tahimik sila doon. Kaya ang nag-i-interpret po nito ay yung mga reporter at yung mga social media personality na in favor doon sa mga politiko na tumatakbo na yon. Pero kung pag-uusapan po yung kabuuan, kumbaga inaangguluhan po nila. At yung anggulo na yun favorable sa kanilang mga gustong politiko o mga kandidato. At meron pa pong isa tinatawag dyan na kung sino yung kumisyon noong tinatawag na survey. Usually favorable sa kanya palagi yung tinatawag na survey kung sino po ang nagpakomisyon. So, yon, kaya hindi tayo naniniwala kasi nga lumabas yung Pulse Asia na yung number 3 biglang bagsak siya sa number 14 or number 15, si Lito Lapid. So, doon pala makita mo na yung discrepancy. Ano ba talaga ang dapat i-disclose nila? Ano ba yung tanong na ginagamit nila? Para malaman natin kung talagang ang mga numero na dyan ay nire-represent niyan yung nasa isip natin at hindi tayo kanya-kanyang interpretasyon dun sa inilalabas nilang survey. Kasi for sure, ang depensa dyan ng SWS, wala namang kaming sinabing yan yung voters preference eh. Diba? Pag question yun. Just like what they did last year doon sa impeachment ni BP Sara. Doon sa impeachment ni BP Sara, nagpa-survey kaagad sila. At doon sa kanilang survey, ang interpretation uli noong mga media, pati dito sa SOCMED, ay majority ng Pilipino daw po o mayorya ng Pilipino gusto na pa-impeach si BP Sara. Majority daw. Pero nung in-scrutinize naman po kung papaano nila isinagawa yung survey, kailan yung survey ng isinagawa, at sino-sino yung mga tinanong, doon na po nagkaroon ng kumbaga nagtalo-talo na mali yung survey nila, yung interpretation. Kasi noong talagang yung totoo na talaga ang inaalam doon ay 19% lang pala ng Pilipino or respondent ang in favor sa impeachment.
At sinagawa po yung yung tinatawag na survey na yon ay from December 10 to 12. And noong mga panahon na yon ay hindi po aware pa ang majority na merong impeachment complaint na i-file sa Congress. So, doon sa 100% na kanilang tinanong ay 53% po doon ay hindi sila aware na may impeachment. So, hindi na sila tinanong. Ang tinanong na lang po ay yung 47. Doon sa 47% po, ay 19% po doon ang nagsasabi na in favor sila. Pagkatapos, yung natitira po ay wala silang comment at yung iba naman, hindi sila in favor. So, tama din yung interpretasyon nila na majority. Pero sinong majority? Yung in favor sa impeachment, yung aware sa impeachment na 47% lang. Diba? Ganon nila minamanggil at dinodoktor yaan pong tinatawag na survey. Kaya wag kayong maniniwala dyan. Ang paniniwalaan nyo palagi, yung sarili ninyo. Sapagkat ngayon lamang, every 3 years lamang po ninyo mai-exercise yung rights na yon. Ano yung rights mo na yun? Yung political rights mo na bumoto. At yung pagboto nyo, huwag nyong igagaya po yan at magpapa-impluensya kayo sa survey, sa kilalang SOCMED personality or influencer, artista o sinong mayaman ba niya, inyong iniidolo. Bakit hindi kayo dapat magpa-impluensya yan? Di parang nabaliwala na yung inyong rights na yon. Sapagkat yung rights po ninyo na isang boto, kahit pa sobrang sikat sa social media yung isang personalidad at inendorso niya yung politikong gusto niya, sasabihin ko po sa inyo, yung boto niya isa lang, yung boto niyo isa din lang, pantay lang po kayo. Mayama dito lang po sa pagkakataong ito, pag nag-e-eleksyon, nagkakapantay-pantay tayo mga Pilipino. Regardless na anong pinag-aralan mo, anong natapos mo, ano ang background mo, nagtatrabaho ka man, negosyante ka man. Sabi nga kahit ano ang iyong sabing kalagayan sa buhay, nagpapantay-pantay tayo. Yung pagkakapantay-pantay na yon, huwag nyong itapon yon. Ang gawin nyo, i-exercise nyo ng maayos yon. Diba? Dito natin maipapakita, lalo na doon sa mga nagpapakilalang sila daw ay marunong, sila daw ay magagaling, sila daw ay mayayaman, na ipakita natin yung kapangyarihan natin sa pamamagitan ng isang boto natin na pinagsama-sama. Totoo po yan, di ba? Tingnan ninyo ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Hindi naman sila ang majority. Minority sila when it comes to numbers of their members. Pero iginagalang sila ng mga politiko. Bakit? Sapagkat pinagkakaisa nila yung kanilang kapangyarihan. Di ba? Ginagawa nilang isa. Yun ang kanilang yun ang isa sa nakikitang kumbaga kapangyarihan na hindi mo basta-basta kayang kalabanin ng Iglesia ni Cristo kasi nga nagkakaisa sila yung ibinigay na political rights sa kanila ini-exercise nilang maayos. So ikaw, i-exercise mo ng maayos yung political rights mo. Huwag kang padadala doon sino man ang inendorso nung isang pinakasikat na kilala mo dyan na isang vlogger, na isang influencer, isang artista, isang rockista, isang athlete, di ba? Kahit sino po yung iniidolo ninyo, huwag kayong padadala doon. Sapagkat pag nagpadala po kayo doon, parang ibinebenta nyo na rin yung inyong boto kasi nagpadala kayo doon, binayaran siya para